Good evening, guys. So, welcome to chapter 13, The Brain. Okay, again, today we're diving into one of the most fascinating chapters in Think and Grow Rich. Chapter 13, The Brain. Aray! This chapter explores how our brain acts as both a broadcaster and a receiver of thoughts, okay? Shaping our actions and ultimately our success. Let's uncover some key insights and see how they resonate with our experiences. Okay. Our second key point or key concept is broadcasting principle. So please read the steps or the steps of how our brain broadcasts ideas and things. Kuya Earl, pabasa po ng 1, 2, 3. Thank you po. Pagbasa mula sa key concept, Habang concept, broadcasting broadcasting principle. principle. The brain as a broadcast station. The human brain acts a broadcasting station for thought vibrations. Number two, creative imagination as the receiver. The creative imagination serves as the receiver of these thought vibrations. Number three, the subconscious as the transmitter. The subconscious mind acts as the transmitter of thought vibrations. Thank you very much, Kuya Earl. So, just an out of the book question, no? Um, can you think, can you think, Out of the world. akit out of the book lang eh. Can you think of a moment, Kuya Earl, when an idea or thought it felt na parang it came out from nowhere? Kahit isang moment lang. And what exactly was that circumstance that experience mo siya? Yung pinaka parang nag-resonate sa'yo Siguro na, nung na-imagine ni Leonardo da Vinci yung yung airplane kahit wala pa naman silang ganong concept. The joke lang. Sa akin ang kakaiba yung kapag may iniisip akong kanta tas kakantahin din ni Jeya. Pero nasa isip ko lang siya. Telepathy. so parang random thought lang siya, tapos biglang, Ah, maririnig mo nasa lang yun. isip ko yung earworm na yon, pero hindi ko siya kinakanta. Hmm. Pero kakantahin siya ni Jeya and vice versa nangyayari yun sa amin madalas. Thank you for that wonderful insight. Kayo ng labasan. Baka pinaglili kayo Baka. sa blues. Pero Baka may actually, Bluetooth kami. tama yung sinabi ni Ate Ellie kasi this chapter talaga, it introduces yung idea na our brain is like a radio. It can broadcast our thoughts and receive those of others. Napoleon Hill likens this to a radio station where creative imagination picks up signals and the subconscious mind sends them out. Let's delve deeper into this and see how this concept empowers us. So next slide. Pabasa mo muna yung script. Pag naputol, wala na. Hindi ba sabi mo si Jaya parang, ano siya, parang active receiver Empath siya. Marunong siyang bumasa talaga ng tao. Nakaka-receive talaga siya ng mga, Pag nakita ko si Ate Jay, ang iisipin ko 5,000 pesos. 5,000. Bibigyan ko. Binigyan niya. 5,000. Tsaka yun nga, yung nakwento ko rin last time na Oy, sana ganyan pagdating ni Jaya. Nag-isip kami ganun. paminsan may siya, yung may mapapanaginipan siya na mangyayari in the future. Kahit hindi sa amin immediate. Kunyari, mapapanood na lang namin sa balita or mababasa namin somewhere, ganun. Minsan may mga napapanaginipan siya na hindi naman talaga sa amin related. Wala lang, ang galing lang. Feel ko po hindi na siya part nung The Brain ni Napoleon Hill. Feel ko may pagka na siya, pagka-esper na yung powers niya. para sa na siya. Parang Para sa, descendant ka ng isang alien race. so, next, Wait, ang next, ano ka mag-anak niya si Madam Auring? Alien ka kaagad eh. wait, ano ba Madam Auring? Di ba siya? Hindi, Outfit? Joel, tawag ka ni Cardo. Hello Ate Kate. meron tayong dollar. Ate Cardo kasi. Yes, Ano? my name is Cardo. Thank you very much. Meron akong specific example na nangyari kagabi. Ano Ate Kate? Nag-usap kami ni Jana about makeup and
na naginip siya about it. So, in the next few days, naniniwala ako na mag-add to cart pa siya ng more makeup. Because sa dream ko, baby, bibigyan mo ako. Bibigyan Grabe. ko pa siya. Grabe yung manifestation ni Ate Kate na naging ni Ate Jana. Talagang grabe yun. Oh my God. Frequent sa Wala. dream namin, connect alarm. Ba't hindi mo pa inano Ate, 11-11 nung Monday? Or last night nyo lang Ay, pala? 11-11 ako, di wag ka mag-alala. Hintay natin yung 12-12. May payday sale pa, 11-15. Okay po. So, ang next slide natin, thank you po, Ate Kate. Next slide is the role of emotions in thought vibration. So, sino pong, Ate Eloy, please read po. The role All- of emotions is thought vibrations. Emotion amplifies vibrations. Thoughts become more powerful when infused with positive or negative emotions. Emotions drive action. Emotions amplify vibrations, increasing the likelihood of turning thoughts into actions. Okay po. So, gusto ko lang naalala niyo po dito sa ating emotion amplifies vibration, yung subconscious mind. Actually, yun din po yun. Parang nag-i-infuse ka nga ng emotions when you're thinking as well. Mas nagaano siya. Mas lumalakas yung amplification, no? Nung iyong thinking vibrations. So, ano bang main point? Main point? Ano main point natin dito, no? Thoughts? Kaya di ba sabi nila, yung kunyari, lagi mong iniisip, let's say, anything bad or anything good. Nag-worry ka. Nag-worry ka, nagmamanifest siya sa words. Pag lagi kang nag-overthink, nagmamanifest ngayon siya dun sa relationship nyo, ginugulo niya relationship mo, na-overthinking, ganyan. Kasi nasasamahan mo na rin ng emotions, yung thoughts mo na, ay, baka ganito niya, di lagi na kayo nagagalit. Yung ganon. Kaya very mainit. Naalala lang ako kasi dun sa SFF, na parang, di ba nga, thoughts, parang nagiging actions siya. So, from abstract, nagiging actual siya or physical talaga siya, in a way. Tapos yung sabi niya doon, actually, it can be the opposite. Pwede mo siyang i-reverse engineer. Yeah. Wait, parang so something concrete is magiging No, physical. Action mo. Your physical actions can then turn into your mindset na babago. ma-affect yung So parang yung, mo. kasi yun yung 5-time, triathlete champion na babae, na artista. So parang yung kaya din exercise I think is talagang very powerful kasi siya yung physical aspect na that becomes discipline, which is the abstract, the mindset. So, para siya, pagka kunwari, lagi kang may ina-attendan na yun yung binahayaan mong ma-feed ng katawan mo, ng brain mo. Yung muscle memory. Nagiging muscle memory siya, nagiging nagmamanifest siya. Yun na rin yung iniisip. Saka yung may natutunan ako dun sa boss ko dati na before siya mag-speak at kinakabahan siya, ganyan. So mag-superman pose. Or like 10 for 10 seconds na gano'n. Kasi yun nga, physical turns into thoughts din. Na parang after nun ng exercise niya, na mag-superman pose siya for 10 seconds, tapos breathe in, breathe out. Nawala yung taba, mas nagiging confident siya. So, baliktad din siya. It's the other way around works. It's not just, from mindset to, to physical. It could be physical to mind. Kaya nga sabi ni Vinci isang araw, he feels sexy after yoga. Kasi nagagawa niya yung mga poses, ganyan. So, parang pagtapos ng yoga, parang, may emotion. Oo, tapos ang feel niya, magaan, masaya siya, kasi nagagawa niya yung mga poses. So, kayo po, Yes. kayo po at Eloy tsaka Ate Pepper, anong recent positive thought, yung out of nowhere lang, na you acted upon, tapos anong emotion din yung nag-back up nung thought na yun? Pero dapat positive yung thought, ha? Diba minsan, positive thought ka pero kinakabahan ka or something. Ano yung most recent na parang outburst lang na nag-act upon a thought ka na positive? Most recent po. Yung sa candle.
Kasi parang nag-uusap lang kami noon ni Lowell na ano yung about perfume, ganyan. Tapos bigla ako nasa isip, ako, Hoy, gumawa tayo mandila, ganyan, ganyan. Tapos after some time, may nakita kong training, ganyan. Tapos so tuloy-tuloy na. Ngayon, mag-launch na tayo within the next 2 weeks. So, it's a thought, emotion, na bigla na lang na una ko na idea, tapos may emotion, excited kami both. I got proper support and friends who are supporting as well. So, yun na, nagtuloy-tuloy siya. Tama. Tama yun, Ate. Sabi nga po ni Hill, feelings, whether positive or negative, can amplify our thoughts, giving them the energy needed to turn into action. Tulad ng dinescribe ni Ate Pepper. Game, Ate Eloy. Marami naman akong ganyan. Marami naman akong mga moment na ganyan na talagang if it feels right, I go for it. Hindi na ako nagdadalawang isip. Kaya pag when dealing with clients, when doing a project, when talking to people, right, yung Ano ba isang kontrata natin na it doesn't feel right. Kahit na sabihin na parang natural na dapat mag-partner tayo dun sa isang prospect partner. Hindi hindi, it didn't feel right eh. So, hindi ko siya inak. You didn't Whereas push it. nung may series of na events na okay, nalaman ko na may SFF, tapos I had some conversations na outside the circle. Pero nag-decide ako na kung mag-join ng SFF kasi it felt right. Kasi may client din tayo doon and all that. So, I'm very mindful of signs like that. And I have to be I have a clear mind to spot yung mga moments na yun. Kasi sometimes moments lang talaga meron kaya hindi talaga yung parang grand moment. Minsan talaga it's just a feeling at a single instant in your life na mararamdaman mo yun. Na kailangan maano mo yun. Galing na discerning powers mo. Yung gano'n na yun, nag-up talaga ako agad. Kasi doon naman tayo nag-grow eh. Doon naman tayo nag-grow as a Pero team. tingin mo yan, Ate Eloy, how you improved that discerning strategy? Ano din, based on experience din? Countless experience din mula bata hanggang paglaki? Or is it something na native? Hindi naman. Ano ka Siguro, pa lang? Practice, experience. Yun namang yung pagiging very aware. Hindi naman very, but I mean yung self-awareness, it's a practice din. Hindi siya gift from above na pagka panganak mo meron ka na. And it comes with a little bit of siguro maturity in a way. Kasi kung nandun ka sa point in life mo na you don't have the luxury of being aware na ang iniisip mo lang is survival, wala kang opportunity to get into that situation na parang meron akong time ngayon, naramdamin ko ang mga vibrations sa aking paligid, hindi. Pero pag nandun ka pa lang sa a younger age na parang ang focus mo lang yung mag-survive today, may makain ka today, ma-survive mo yung araw sa trabaho, for example. So it takes a little bit of, siguro it's a bit of luxury as well. Pero proud hanga ako dun sa mga tao na sobrang andun sa state of peace and calmness in their lives, kahit at a young age. Kasi feeling ko when you're calm and when you're centered, mas madaling pumasok yun. Pero if magulo utak mo, magulo buhay mo, magulo jowa mo, magulo kayo sa bahay, Magulo ang buhok mo. Ayos yun. So pag may magulo yung paligid, it takes a lot of effort to be centered. Pero kung mas madali sa'yo na maging centered ka, and you're doing extra effort, like for example, you're doing meditation, you're nag-journal ka, nagbabasa ka ng libro, mas nagkakaroon ng opportunity na gano'n. Kaya din sobrang pinupush ko tong book club, na mag-exercise tayo, mag-professional development tayo, kasi dun lumalabas yung mga moments na yun eh. Kailangan mo talaga siyang parang kailangan mong gumawa ng situation where it can happen. Huwag mo lang hintayin na baka may something na dumating. Hindi. You have to create the situation. Tsaka feeling ko pag yung feelings mo na ito gusto mong gawin, ito gusto mong ma-achieve. Parang may nabasa ko ganyan nung gusto namin bumili ng kotse na sabi ko, gusto ko parang Volkswagen ganyan. So,
hindi ko naisip na mabibili namin si Taylor. Bigla na lang nag-message yung kaibigan niya na binibenta na si Taylor. So, for the amount of 200 Yung vibration nag-travel doon sa friend. Saka before pa niya ang lagi ko nakikita ang sasakyan during that time, yung Mini Cooper talaga. Pero Suzuki Swift talaga nakikita ko. Tapos, yun nga lang, biglang, ay, ito na. So, nung sinabi niya na binibenta niya, kunin ko na. Kasi nga, matagal na namin iniisip. Tapos, dahil naiisip namin, nakikita na namin siya. Parang it Have you, felt, ate, have you ever made a decision na parang random thought, pero backed up siya with negative feeling, pero pinustro mo pa rin? Like it's a major decision. Gusto ko talaga sagutin ko yan. Have you, May share lang ako, may naalala ko. Di ba yung naalala ko yung nakwento ko na ba yung moment na tatawa si yung nakwento ko na gusto ko magka-laptop before? yes. Akala ko ang kwento mo nung hinire mo si Joel eh. sabi ko na nga ba? Yung sa laptop, yun talaga back emotions yun. Dati gusto ko na mag-freelance na work. Matagal na, nasa college pa lang ako. Kaya lang wala akong mabiling laptop. Wala akong credit card wala akong credibility para mag-apply ng loan. Gusto ko na talaga nun kasi sinabi na sa akin yung ni Pam na kaya siya kilala, nagtuturo sa rare job, kumikita ng 14K a month. Ang 14K a month na ba? Wala ka na nun. Ganun. Wow na yun, parang kung estudyante ka may 14K Malaki a na month yun guys nung 1975. Tandaan niyo yan. No, Imagine mo, ibang piso. ang stipend natin, magkano 3K nung time ko, 3K. Tapos may 14K ka a month. Ang laki na nun. So gusto ko na talaga. Kaya lang wala akong laptop. To the point na talagang sumali ako doon sa radio show ni Chico and Delamar. Na talaga ako na. Wait lang, radio show? Hindi ko alam to, ate. Chico and Delamar, meron sila. DJ Besa. Bluetooth na kasi sila. Sino yun? Si Rakiter, ano ba yun? Panahon ba yun ng mga ghost? Ano naman sila, mga pa-social naman na mga Inglesera naman doon. Yung mga Tapos may pa-contest sila ng laptop. Tapos nung nag-announce na sila ng winner, naiyak talaga ako. Doon talaga yung emotion. Hindi yung na-disappoint ka. Naiyak talaga ako na yun. Sabi ko, parang feeling ko naman deserving ko, ba't ayaw bigay sa akin gano'n? Parang gano'n, parang kasi parang for a good cause naman, parang, ayun, iyak talaga ako doon, parang, di ba parang gano'n talaga ako desperado noon. Ang gusto ko talaga maka-laptop kasi alam ko, marami akong magagawa pag na-achieve ko yun. Kung baga may pupuntahan, maganda naman. Oo, parang yun lang yung pumipigil sa akin para ma-fulfill ko yung destiny ko. To the point na umabot ako, medyo na-delay lang yung pag-answer ni Universe. Pero umabot na, may nagpairam sa akin na friend ng laptop. Binigyan ako ng tita ko ng laptop na luma. Pinaloan ako ng boss ko ng laptop. Siyendan ako ng boss ko from Australia ng laptop. 4 ang laptop ko. Kasi sabi yung Ganun siya. Sobrang intense ng emotion dun sa lumapit ang sa laptop. thought na yun na 4 yung laptop ko at one point. Madali lang. Madali lang. It takes time to answer. Pa-computer shop pala na. Pa-computer shop ka na pala na. Yung pala yung pinapatayo sa'yo. Oo. Computer shop pala. Sabay-sabay sila nag-manifest. Sabay-sabay sila sa magot. 3, 4 na Thank you chat po. sa wish. Thank you po for that wonderful sharing, Ate Eloy. So, hindi ko alam na sumali ka na radio. Yung ba yung nagsulat ka? My God. Yung ba yung nagsulat ka ng essay? Oo, mag-ano ka na. Yung Dear MVP nga yun, yung sulat ni ate. So, ang next slide po natin. Oh, naman, di sana ang gandang ng Chico and Delamar nung kung sila yung nagbigay ng laptop ko tapos nag-build ako. Eh di sana hanggang ngayon. Empire because of that laptop. Eh di sana hanggang ngayon nababanggit mo pa rin sa exposure sana. Diba? May marketing sana sila. Mali mo na balik yung radio show nila kung bigay nila sa iyo laptop. Naalala ko, kasi nung nag-training kami ng yoga, I think I found a new meaning for yoga during that training. Kasi yoga means the unity of your brain, of your mind, soul, and body. So, yung goal niya is, kaya nga helpful siya after iba yung feelings mo. Kasi yung clarity ng utak mo and yung katawan mo, nag-merge. So,
Kaya ginagawang practice na every time before mag-yoga, pinapaset ng intentions. And then at the end, we allow that vibrations to spread throughout the universe. Dahil Kasi dyan, yung Ate Pepper, vibration ay naka-align. please read Ate Pepper our next slide. It's auto-suggestion. Tool for the subconscious. Autosuggestion is a tool to influence the subconscious mind through repeated affirmations, anchored in desire. Autosuggestion anchors back to the 6 steps of success from chapter 2. Vivid visualization. Consistently reviewing goals and desires keeps them vivid in the mind. Nice. Ito na naman, nabalik na naman. Kaya Nabalik na naman sa akin yung importance sa affirmations. yeah. Tsaka yung ginawa natin na may vision board. So Sana sabi lang po dito ni, kasi lalo ko sinasabi yung everything works out for me or for us. Na kapag kunyari yun, pag lumalabas ako or may ginagawa ako, hindi ako takot because I know it will work out. Hindi ko lang alam kung paano. Kasi parang before sobrang control freak mo na parang kahit sa smallest details, kailangan meron kang idea kung anong mangyayari or may control ka over it. Pero dumating ako sa point when I realize na hindi mo nga makokontrol yung lahat. Parang ang laki ng burden na nawala when you let the universe do its thing. Tapos mag-goal siya, okay, nag-workout siya kahit hindi ako na-stress ng 1 million times over the smallest details kung mag-workout ba to. Parang ganun. So kaya feeling ko, kapag lumalabas ako, pag nagpupunta ako sa mall or pag nag-drive ako, lagi yung sinasabi na it will work out for me. So hindi ako takot kumaliwa, hindi ako takot mag-skyway, hindi ako takot mag-airline. Taray. So, it will work out for me. Ganun, pag nasa mall ako, or kahit hindi ko alam kung ano gagawin, it will work out, hindi ko na kailangan ma-stress. Parang ganun. So, parang, buhay pa naman ako. Parang your conditioning your brain din na you always look out for something na working out. Oo, Parang parang- it's working out for you. Oo, Hindi ka parang nag-init- instead na nag-focus ka na parang sa parking, Sa- diba? Sa parking, kailangan natin maglakad sa rampa dahil wala yung stair. Pero pagiging focus at init. Pero hindi para ang naisip ko na, buti na lang, nakamaleta ako, at least hindi mabigat yung ako pa. Kaya yung mga ganun na, buti na lang, pababa, swim. Yung mga, nag-shift yung mindset mo na instead na nag-focus ka sa negative so nangyayari. Kasi Being grateful. hindi mo talaga maiwasan yun. Ano yung mangyayari talaga everyday. Pero, Tsaka relax ka. Parang you're accepting what's gonna happen and you're able to look for the opportunity na makakatulong sa'yo. Kasi relax ka na dahil. May movie pa yung ganito na parang yung never get angry kung may mga delays or na-late ka or may nag-cut sa'yo sa traffic kasi kumaga everything happens for a reason din. ito yung nag-uusapan natin. Na parang kaya pala may nag-cut sa'yo para hindi ka maano sa Kasi accident. Berntos theory. Berntos theory. Okay, Na okay. parang the Yeah. universe is paying you for something na parang pinoprotect ka niya. Ah, Pero nangyayari, kasi may yun, reason. Kaya may delay. Kaya never ako na disappoint or na depressed for anything na let's say hindi na pan out yung contract or hindi na-guess yung client or hindi nag-workout or umalis yung isang empleyado or remember. Kasi alam ko, it's for the best. Alam ko lang kung ba't na-delay yung laptop mo. Kasi kung may laptop for ka, the hindi best. ka bibigyan ng tita mo. Hindi ka hindi magiging apat kung may laptop ka na yung Saka lagi hindi ko in-stress yung sarili ko na may dahilan kung bakit yun nangyari. It will happen. If it's for me, it will happen at the right time, at the right place. Meron With the akong right dagdag people. dyan. Kasi At the right moment. Hindi pa siya, hindi pa ako ready for that. Kaya ito na nga, kasi nga itong mga ganitong way of thinking, hindi nga ito pang layman na normal na tao. Kaya tinuro yung religion in prayer. Kasi yung prayer, it's the mindset of being grateful. Naalala ko Being pa rin yung thankful. sinasabi sa akin ng Diba? nanay ko before. Kasi And being trusting. hindi ako patient na tao. Hindi. Wala na, zero, negative time, ganun din. Hindi pa. Sige. Maganda yan. Pero yun nga, parang kasi kunyari, may gusto ako, so I want it now. Kasi yun, nararamdaman mo na siya na gusto mo siya, yung desire mo. Tapos parang lagi sa akin sinasabi ng nanay ko, paano ka bibigyan ng kotse kung hindi ka marunong magpanito? Kailangan ready ka to receive what you want. Tama.
Like, ready ka for the responsibility of it, yung consequences that comes with it. Diba? Kasi kahit sabihin mo, it's a blessing or it's a gift, meron pa rin siyang responsibility na nakakakibat. Di ba kayo sinasabi yung realization ko na what you become. Kumbaga, I'm not in a hurry, let's say, gusto natin 1,000 FTE, ganyan. Pero, ready ka na ba? Yes. Ready ka na ba dun sa responsibility ng ganon? Ready ka naman mag-quarterly check-in every month. Ready ka ba mag-go ng jet, for example? Ready ka ba sa responsibility? So, nire-ready ka dun to the person. It's your becoming. Diba? It's your becoming. So, enjoy the journey of that. You're becoming. Kasi hindi lang yan all about targets and goals. It's also the person who you become in the process of achieving those goals. Alam mo, parang binalik mo yan dun sa kaninang conversation na tanong. Kaya gusto ko nabubuklab kasi parang ito yung nagiging affirmation natin. Oh, Kasi hindi ko ma-try na hindi talaga everyday ako nag-affirmation or everyday na talagang discipline. Pero at least ito kasi may social, parang responsibility and accountability na sinasabi natin together, declare natin together, we're having this conversation. Yung may taong naniniwala sa'yo na hindi ka insyadala. Sinasabi mo talaga, kung mga dinideclare mo out in the world na this is what I believe in, this is what I aspire to be, na para nagiging accountability circle talaga. Diba? Ako po, gusto ko yung sinabi niyo lahat. And yung sinabi ni Ate Jana din na let the subconscious take over nga na don't stress too much. For as long as sinusuportahan mo yung desires mo, you're always repeating on your mind, ito yung gusto mong mangyari, it'll come when the time is right. Yun nga yung maganda kong take away dito. Kung gaano mo kasi gusto yung isang bagay, Joel. Yes. Tsaka, sino ba gusto From mo? your Si desires. Joel, sino ba gusto mo ngayon? Ganon kabilis sasagot yung universe. Sino mo gusto mo ngayon, Ben? Actually, gusto ko lang ngayon mag-Mobile Legends with you guys. Ako din. Wow, oh my God! Nag-open agad, guys. Like, ang galing. Joel, wait lang. May gusto lang akong back-upan dun sa mga sinabi nila kanina. So, una yung Okay. kay Jana na yung sabi niya yung everything works out for me. Ako naniniwala din talaga ako kasi every time na kunyari basta may challenges, usually naman ang pinaka-challenge natin is kapag hindi relationship is finances, di ba? Pero laging ang ang pang-affirm ko lang sa sarili ko is never naman ako pinabayaan ni Lord sa kahit anong pinagdaanan ko sa buhay. Mula nung bata ako na never naman ako pinabayaan ni Lord. Lagi siya may pinapadala sa aking opportunity para, alam niyo, ma-redirect ako sa kung ano man yung plan niya for me. Tapos, lagi talaga may dumadating, hindi nauubos yung pera. Kaya wala ko nung scarcity mindset na, baka mawalan ako ng pera, blah, blah, blah. Alam ko na may papadala si Lord na opportunity. Yung parang ganun. Alam ko na may darating. Yung strongest positive emotions ay desire, faith, love, sex, enthusiasm, romance, tsaka hope. And when you pray, ang hindi mo lang dun ma-trigger is yung sex and romance. Pero yung desire, yung faith, yung love, yung enthusiasm, yung hope, lahat yun natitrigger mo when you pray. And kaya ako naniniwala ko na dapat if you have a partner, whether same-sex partner man kayo, whether boyfriend mo yan, girlfriend mo yan, asawa mo yan, you should always communicate your dreams, your plans to each other. Kasi lalo na kapag yung nandun kayo sa moment na yung kunyari nagbabanding kayo, babanding kayo together, nakaupo kayo, nagkakape. Basta yung in love kayo sa isa't isa, parang yun yung perfect time talaga mag-plan ng future. At least for me, yun yung naisip ko. Kasi lahat nung pinagpaplanuhan namin kapag yung bago matulog, kapag yun nagko-coffee kami sa morning, nangyayari naman sila lahat. Galing. Speaking of coffee in the morning, naalala ko I forgot the movie, parang think of 7 impossible things in the morning. Okay. That you want. Lumipad. Bakit hindi? Mamaya at mamaya. Naging mutant. Maging small. Basta something like maging small pag-isip ko. Small size. Magkala ko mamaya. Mag-abs. Sige, abs.
Try ko naman Thank manifest. you po, Kuya Earl and Ate Pepper for that sharing. Na sobrang nag-resonate din sa akin yung scarcity mindset na na-brought up ni Kuya Earl kasi natanggal din siya sa akin after. Ay, ako. Siguro Ah. kasi mas andun ako sa parang level 3. Nasa level nasa level Yung 3. level yun. Kumbaga, hindi na siya nag-worry. Ako naman, hindi ako namang problema. Hindi siya dumadaan Hindi sa ako isip maabot mo. sa, hindi siya, hindi. Mm-mm. Kasi feeling ko, yung responsibility na binibigay, especially with money, Mm. kailangan, emotionally, yung character mo is also shaped to receive a large amount of money. Oh, yung level of maturity Yung- mo to oo. handle the responsibility. Kasi it's no joke, di Mm. ba? For example, paano kung Bigyan ko credit limit at 1 million. oo, tapos nagkakasino pala ako, wala akong True. financial literacy, or Alam mo, thank you. mali nagsusugal ako, or Sabi niya, she believes, every morning, she thinks of 7 impossible things in the morning. Because, ang belief niya ngayon, she'll be able to accept the most impossible or the improbable things. And her mind will be able to allow that acceptance. kasi kung pag Oh. So parang That's good. buffer. Parang buffer Yes, at the para siyang buffer. Parang tumataas yung tolerance mo for possibility. Ganon, Yeah. no? Galing. Kaya nga That's sabi ko, gusto ko amazing. dumating ako sa point na, oy, mag-impake ka. Ang gawin natin is Nag-charter ako ng plane, pupunta tayo sa Bora-Bora. Gano'n. pero nakatayo lang kayo sa place. Parang bus lang. Ano gano'n? Okay, take it. Diba? Okay po. Hindi, Thank you po. ayaw mo bumili ng condo, isang kaskas lang na. Excuse me, nagawa mo na yung sa SFF. Di ba nung na-feel mo na, uy, hindi mo na kinonsider na, wait lang, may siswerdohin ba yung team? Walang ganon, no? Ito ka na, on the way ka na. Kung kaya mo Thank you pumunta po. ng Paris para bumili ng cheesecake. Thank you po Ay, for na. that. Kaya si Kim Kardashian. So ang next slide Lumayo po ka pa kay Kim natin. Kardashian. Vicky Bello, di ba? Pinapalipad ng Paris yung assistant para bumiling chocolate cake. Bakit naman. hindi sa Bibig-Ibelo? Where is the light? Di ba? Go, Joel. So I'd like this next slide po na basahin ni Ate Jana. Intangible forces. Gravity. Invisible yet highly impactful forces like gravity influence our world. Electricity. Unseen electrical currents power our modern lives and technologies. Thought. The power of thought, though intangible, shapes our reality. Thank you for that wonderful reading, Ate Jana. So I have a question, Ate Jana. No? What intangible forces, like for example, intuition or inspiration, what kind of intangible forces guide your decisions po in life? Like they guide your principles. What are those? Yes, TV. Lobot na ba yung TV? Okay. What intangible forces, ano daw ba? Shape your decision. Shapes my decision. Yes po. Mm. Ano lang, sa akin, siguro kasi hindi ako toxic positive, pero hopeful ako palagi. Mm. Na parang, kasi 'di ba, parang yung suffering mo, bakit na-distract tayo. Sana. Bawal may nag-o-open Uy, ano na nangyari sa inyo? Hello? Ring niyo ba po ako? Sorry, Joel, sorry. Joel, sorry. Pero parang yan, parang feeling ko kasi yung suffering, yung challenges and all. Siya, yun yan, dinadaanan siya, hindi siya tinatambayan. And it shapes your personality. It shapes your character. It shapes you as a human. Diba? Kaya nga parang may mga certain trials tayo na parang when we go through it,
we realize na parang, ay, iba pala akong tao, iba pala yung preference ko, iba pala yung gusto ko. And aside from being hopeful, naniniwala din ako sa yung faith. Iba kasi talaga when you believe in something. Faith kasi is parang believing in something na you have no solid evidence of. Diba? Na wala kang patunay, nakita mo ba si Jesus? Kinalabit ka ba niya, nakausap mo siya, may picture kayo, wala. Pero you believe na He's true. Yung certain level of faith and belief na yun, parang powers you. Yun parang sinasabi mo ate, na yung level of tolerance mo to accept yung impossibility and possibility ng mundo, lumalaki. And with that, nagkakaroon ka ng opportunity to see other things. Kumbaga, if you're in a certain predicament, kung nasa certain situation ka na parang feeling ko dead end na, it widens your perspective na, okay, meron pa pala akong pwedeng gawin. Kaya parang, kapag, di ba, when we talk to the team, ang lagi natin sinishare is yung big picture. Kasi minsan, kapag sobrang narrow ng sight natin, hindi natin nakikita na maganda pala yung tinititigan natin. Kasi ang liit lang ng focus mo. Pero when you step back, or when someone tells you, oh, tinan mo yung view, tinan mo yung picture, marilis mo na, ay, ang ganda pala nito. Nakatingin lang pala ako sa isang angle or nakatingin lang pala ako malapit kaya hindi ko na-appreciate yung pinipili ang art or kaya nga lagi sobrang I can't stress this enough na gusto ko lahat tayo makaipunta na ibang bansa. Yung gano'n, lalo na yung mga team members natin na hindi pa, wala pang chance. Kasi doon naman, di ba naranas ko rin naman yung point na wala akong ID. Never in my imagination na, okay, mag-travel para ako around the world. Alam, isa-shout out ko na naman sila ako dito. Shout out. Kasi nga, it widens your perspective. Totoo. Kasi ako Kaya alam nyo guys, kung nanonood man kayo ngayon, ang anniversary natin ay sa ibang bansa. Let's go! May na-time na panood yun ang to, diba? Hindi walang pasok! Gusto ko dumating lagi sa point na kaya na natin na i-fly lahat, tapos ang team building natin ay sa ibang bansa or mag-aeroplano tayo lahat. Yung gano'n. Kasi, Pero pag nakita niyo yung mundo, na parang ang liit lang pala ng mundong ginagawa ko dito sa kwarto ko on a daily basis, correct. na namumblema ako ng ganito na ganyan. Pag nakita mo yung labas ng mundo, ang laki pala ng mundo. Parang, ang dami palang possibilities, ang dami palang pwedeng i-pursue, ang dami palang pogi sa ibang bansa. At saka parang sa simplest things, yung banyo, yung gripo, hamang-hamang ka na. Yung parang na ano mo yung isip mo, nawawiden yung ano mo, yung horizon mo na parang pwede pa lang ganito. Pwede ko pa lang i-target to, pwede ko pa lang ganito, pwede ko pa lang ma-achieve to, pwede ko pa lang maranasan tong ganito. Akala ko parang sa imagination mo lang. Na parang sobra tayo minsan nakakahon tayo sa bubble natin na parang ang laki ng problema natin sa mundo. Pero pag nakita mo yung labas ng outside na parang ang lit ko lang pala. Parang talagang ano ka lang. Dito outside yung labas ng outside daw. So sa labas na pa na lang. So, yung outside, dahil sa loob, kasi sa labas na outside. Yung parang na-amaze lang ako kasi nung siguro yun yung mga na-experience ko na parang autorista ka. yung yung train ng Singapore, diba? Yung train ng Singapore, na wala ka ng pila. Wala ka ng gaganong ka na lang, nagkukwentuhan na lang yung mga ano doon, wala nang kahera. Sa karinderya, QR code na lang, wala nang waiter, hindi ka na maghihintay. Sa ano nga sa Italy, puchik, automatic lahat sa sabon, tubig, yung air. Na parang ginagawa. So, may lalabas mo kung kamay mo. May lalabas mo. Sabi ko, ano ba ito Singapore? Pati naman sabon, tinabula na para sa akin. Huwag ka na mapagod. Huwag ka lang mapagod dahil nakabula na yung sabon. Ano mo na lang. Ididikit ko na lang. Kumbaga, ako hindi ko naman kayo inaano na, hindi, forever ako yung Ate Eloy. Masaya na ako sa sinasahod ko na ngayon. Kasi gusto ko makita niyo yung mundo. I want you to aim high ulong na po. Aim high ulong na po. Gusto ko, malabas ka na pa yun. Makita niyo yung mundo para makita niyo kung saan siya yun. Para ma-fulfill niyo yung destiny niyo na parang hindi lang ang mundo ay hindi lang ito.
Go out there, explore, find your destiny, find your soulmate, find the love of your life, find your career na parang talaga sa'yo. Kasi sobrang ilang ng buhay. Lalo na pag, di ba, nararanasan na, andito na tayo sa age na to na nararanasan natin, may mga namamatay sa kamag-anak, ganyan. Ang kilang ng buhay to settle for less. To settle for sobrang liit. Depressing things. Diba? And with that, yung outfit niya ate ngayon ay sponsored Dora the Explorer. Yes. Please be brave and explore the world. Explore the world. Bago na! Chidora! Sobrang exciting! Sabi ko nga daw ng bata ko, ang pangarap ko lang, dala kay nanay ko sa Europa. Hindi ko naman akalain ma-achieve ko na pumunta ako ng Europe. Na for free. Minamanifest mo kaya kapunta ka pa lang. For free yung cruise. Di ba yun? Impossible eh. Parang gusto ko mag-cruise. Pero Pero hindi mo na talaga sa laptop eh. Sa laptop talaga. Kasi Chico and Delamar, sana kasama sila sa biography. Sa Wikipedia page ko. Hindi ka magkaroon na 4 na lang. Oo nga. Sabi nga ng universe, bigyan ka taka-apat. Yun na lang yung goal ko. Na yung mga team members, makalabas ng bansa. Kasi nasabi ko nga sa'yo, yung mga tsaka na pinupurso nyo na gusto yung maging jowa. Daryl. Ay! Uy! Grabe yung mga name dropping dito sa na to. Daryl, tanggalan mo na. Layaw mo yung mga tsaka, Daryl. Grabe. Pero po, thank you po for those Huwag kayo sharing. mag-settle lang na parang wala kayong chance, wala kayong opportunity. Maraming chance. You can make the kayo ang captain ng buhay nyo. You can make the opportunity. Huwag kayo maghintay ng opportunity. You make it. And I thank you. And lang po, closing lang po dito sa slide na to, sabi ni Napoleon Hill, acknowledging these forces, these intangible forces, sa tama yung sinabi ni Ate Eli tsaka ni Ate Diana, it expands our perspective. So, yun po yung dito, pinaka-key takeaway. So, next slide po natin is reflections on change. So, I'd like Ate Kate to read this po. Okay. Reflections on change. Number 1, challenges as blessings. Challenges can be disguised blessings, offering opportunities for growth. 2, the Great Depression. Even major crises like the Great Depression present new beginnings. And last, current events. Today's challenges also provide chances to reframe and evolve. I think maganda na sa akin na po na to kasi yan talaga yung I believe na pinaguhugutan ko. So, kung si Jana is faith, ako yung mga challenges. For the longest time, I believe na ako ang strongest soldier ni Lord. Pero ngayon, number 1. Pero ngayon, I'm seeing na, kasi pinaprepare niya na. Maging Disney princess. On the way. On the way na. Pero kasi pinaprepare niya ako, baka hindi pa kasi ako ready dun sa blessings na ibibigay niya sa akin. So, yung mga bagay na nahindian ko noon, kaya pala no siya noon. Kasi yes siya. Mas may bigger yes pala yun. Na pag tinanggap ko pala yun noon as a yes, hindi ko na ito makikita. So, I missed out on the bigger blessing na pwede ko. So, yun. Kahit gano'ng kahirap yung pagdaanan mo. Kasi, you're being redirected and you're being prepared. Sabi nila, yes, kapag daw nandun ka na sa pinakamahirap na point in life, ibig sabihin, there's blessing na papasok. There's no way but up. True. Alam mo, dati, naalala ko yung kwento ng pastor na tayo, we pray for something that we want, which is good, right? And then yung emotions natin. But there are times na hindi bibigay, di ba? So there's delay. That delay can mean na, ang sabi ni pastor, parang, gusto ko ng kotse, ang bibigay pala sa'yo aeroplano. So, kung ganun tayo parang close na tayo sa mind natin na ito lang yung gusto natin, hindi natin alam, meron palang prepare. So, nagagalit na tayo kay Lord or kung kanino man tayo naniniwala na hindi binibigay yung gusto natin. And then, we broke out, siya na yung belief natin and whatnot. Sayang yung pre-prepare pala. Diba? Pwede niya namang ibigay yun diba? Pagbigay niya ganun,
hindi mo alam yung hindi niya nabibigay is mas malaki pala. So, tama yung sinabi ni Ate Kate. I believe that. And I believe everything else. Dapat nakasave na sa akin yung content na yun. Yung ano din. Yung parang nag-pray ka ng love, nag-pray ka ng Lord, give me patience, give me strength. Pero the way God gives that back to you is yung situation. For example, nag-pray ako ng patience, hindi kay ni Lord si Joel. Sabi ni Lord kasi, ito yung ultimate way for you to get paid. Kasi minsan kasi, the way we wish for something is laging parang sa idea natin is tayo yung mag-receive. Whereas, what if you can be the source? Oh, ikaw pala yung source ng love. Ikaw yung source ng patience. Kumbaga, Lord, I want love, I want to experience love, ganyan. Ibigyan ka ng tao na kumbaga, namamahalin mo na pwedeng hindi siya perfect, pero tinuturuan ka ni Lord na you can be the source of that love. Na parang you love this person despite the imperfection, di ba? Na hindi siya talaga nakapackage in gold. Pero you are becoming that what you wish for. It's not necessarily na laging ikaw yung magre-receive. Ikaw yung magre-receive. So, yung level of patience mo lang. Ikaw yun. Ikaw yung magiging instrument, ikaw yung magiging source. Kaya nga kung kasama ko sa Bible study na, ang prayer na kay Lord is, make me an instrument of, so that people would see you in me. Yun ang prayer niya for the longest time. Alam mo, ang nangyari, binigyan siya ng maraming challenges. Sabi niya, Lord, ano ba ito? Pero alam niya na, sabi mo kasi give me strength eh. Ayun na nga. Binigyan siya ng way na nakita naman namin na, okay, Lord is manifesting on him. So, binigay din naman talaga yung challenges na alam naman na kaya mo. So, yan yung isa din sa mga paniniwala ko na even though may challenge ngayon, I wouldn't be here kung hindi ko siya kaya. So, alam ko kakayanin ko to. Alam kong yung all things come, everything works out well. Kasi nga, yung challenge na yun, it was given to you kasi nandun ka sa level na kakayanin mo yung challenge. Diba? And ipapahit ko lang din na yung challenge na pabalik-balik, kasi hindi mo pa nag-learn yung lesson. Pwede din. Kaya mo lagi na. Kasi kung pabalik-balik lang, hindi mo pa nalalearn yung lesson. hindi ka pa nalalearn yung lesson. Siguro, patient ka na, pero di mo pa nalalaman. So, patient ka na. Kung paulit-ulit yung problema, hindi mo pa na-figure out. Kasi di ba kaya dumarating yung challenge for you to evolve. Hindi mo pa na-overcome yung challenge na yun para magpunta ka sa next level. If maulit-ulit lang yung problema mo, you're stuck in the same rut. Diba? You haven't learned the lesson. Hinahasa ka. Kasang-hasa na yung patience mo. Kaya mo nang kumiwa ng blade of grass. Papel, pinakamaripis na papel. Hello, Earl. Hello, Edge. Hello, Ay, asan ka? Kung nasa airport ka na. Sa Maynila na siya. Asan ka na? Saan narinig na tayo? Lakas makatito ng view. Alam mo mga talaga doon. Oh, asan na So, kayo? thank you po for that wonderful sharing. Just for final points lang po doon sa slide natin, no? He'll believe na yung mga event na nagpo-push away or the challenges people, it actually helps us find or start afresh and also discover new opportunities from these challenges. In our own lives daw, we can apply this mindset to any challenges na i-face natin starting today and tomorrow. So, welcome back, Edge, for our last slide, no? Ito na, guys. Closing takeaways and and since darating lang po ni Edge, I'd like Edge to give his takeaway from chapter The Brain. Actually, yung ano dito, yung kahit ano lang, pabasa lang ng summary, Edge, if you can, or hindi kaya ba? Harness brain power. Leverage the brain
Sa kanya kasi po. Rendering the brain's broadcasting and receiving attributes. Yun, basa na. Emotional influence thoughts with emotion to drive meaningful action. Subconscious programming, use auto-suggestion to shape your subconscious mind. Reframe challenges, embrace intangible forces, and see challenges as opportunities. Thank you very much, bro, for reading the closing and takeaway summary. From Ate Pepper, Ate Eloy, Ate Jana, and Kuya Earl, share na po tayo ng takeaways natin. So for Uy, me, mag-share ka. Ikaw, Joel, di ka pa nag-share. for me, sa sobrang dami nung mga narinig ko kanina na ang dami-dami. Ang pinaka nagustuhan ko is I think yun talagang pag-infuse ng thoughts mo, kung may gusto kang mangyari, backing it up with the right emotion talaga and manifesting it. Yun talaga yung parang magda-drive ng meaningful action. It might take time, pero at the same time, di ba? Taking in consideration nga yung tangible things na it might not happen now, later, di mo alam yung fate kung kailan talaga. Pero having that asset or that backing you up na iniisip mo lang na mangyayari siya, maybe not now. I think yun yung pinaka-importante na para matupad lahat ng mga gusto ko sa buhay. And yan, natuwa lang po ako doon sa accumulation na yun na napag-connect. Yun lang po for me. So, next na, I'd like Kuya Earl to share his takeaway. Nasa call si Kuya Earl. Okay, okay na si Edge, okay na si Kuya Earl. Ate Jana, ikaw muna. Then si Ate Pepper, then huli si Ate Eloy. Hello? Hindi mo sama si Kate. Sama mo siya, Ate Kate. Sorry po, si Ate Kate po. Then, Ate Jana, Ate Kate, Ate Pepper, Ate Eloy. Go po. Share po kayo. Feeling ko, itong chapter na to, actually, na yung, kumbaga, yung lesson niya, ay bits and pieces na napulot na rin natin from other books, other chapters. Pero one thing na is similar, kaya it keeps on showing, it keeps on popping up, is because hindi talaga madaling i-reframe yung way of thinking mo. Hindi mo siya, pag nabasa mo yung isang chapter, okay na ako. Positive na ako. So, kailangan siyang ulit-ulitin sa'yo to a point na talagang ini-embody mo na siya or talagang sinasapuso mo na siya. And it's hard. Kasi, syempre, may mga days ka na highly positive ka na, everything is really working. So, actually, dating din ako, club. Diba? Kasi yung mga days na parang everything is not okay. Parang wala akong makitang positive sa mga nangyayari. And that's all right. Kasi yun nga, yun yung parang it's one way for your brain to process or to improve is to identify kung ano yung good things, ano yung bad things. Kasi pwede namang akala mo ang positive mo, pero hindi mo pala na-identify yung good things sa buhay mo. Akala mo yung shabu positive do, di ba? Kasi nasaya ako kasi may shabu ako, may lifetime supply ako sa shabu, pero negative pala yun, di ba? So, in a way, yun yung mahirap eh. Kaya kailangan mo ng ibang reference. Kaya kailangan mo ng mastermind group. Kasi someone should, parang kumbaga, at the same time, sa sarili mong kumbaga, hindi kasi dalawak din yung perspective mo. Kung number one, wala kang experience, point of comparison, and other people na kumbaga, would guide you or would tell you their stories or their experiences. Diba? So, yun lang po. Maraming salamat po, Joel. Thank you po. Thank you po. Ako naman. Okay. Gusto ko lang mag-focus dun sa title ng chapter, The Brain. So, in short, yung key, yung instrument for you to think and grow rich ay nasa iyo. Wala sa kapitbahay mo, wala sa katabi mo. Hindi mo kailangan mainggit sa iba, hanapin yung wala sa'yo kasi nasa iyo yung instrument, yung brain. Kailangan mo lang is i-enrich kung ano yung meron ka. Use it. If we will go back on chapter 1, yung desire, yung burning desire, isa yun sa mag-i-empower sa'yo to harness yung instrument na meron. So, just isipin mo
pakiramdaman mo, lahat ng senses gamitin mo para ma-manifest mo yung gusto mong makuha. Yun yung takeaway ko for this week. Siguro, nasa iyo na yun. Kasi Hindi mo hindi na mo na kailangan kailangan, you don't have to look bilhin. elsewhere. Nasa iyo na That's siya. very nice. Thank you po, Ate Kate and Ate Jana. Gusto ko po yung huli sinabi ni Ate Kate. I got the power in me. Ate Pepper. Ay, sorry po. Lagi Sorry po, naman ako Ate. huli. Huwag naman ako laging huli. Si Joel yung discipline. Si Joel yung huli. Hindi, nakapagsalita na po ako. Takeaways lang ako. First is framing and reframing. Yung brain natin nga, we have this point of view, but there are different other point of views. And how do we reframe ourselves, reframe our mindset to see other points of view? It's up to us, sabi nga ni Ate. Second, transformation. Hindi siya magsisimula from others. It's a push from within. Diba? Sa'yo siya Joel, nasa sa'yo siya Joel. Joel, nasa sa'yo. And lastly, discernment. Kasi ang hirap na ang daming ganitong ideas, ganyan. It's good to hear them. But you have to be able to discern for yourself na alin yung applicable sa'yo, alin yung mag-work for you, or alin yung makakasama sa'yo or makakabuti sa'yo. Ganyan. So, you have to discern it. Yun nga yung tanong kanina mo, Joel, na paano mo nalalaman na yan ngayon? Kasi it takes experience, di ba? Na before ma-reach na yung level na, alam na yung kung paano yung build ang kontrata na to. Ganito yung way na gagawin natin sa kliyente na to. Kasi yung experience na pinagsama-sama, na pinush na gawin, na suungin yung experience na yun, ando na siya sa point na, alam ko na. Parang lang yan sa ML, di ba? Kung lagi ka naglalaro, alam mo yung ginagamit mong character dahil alam mo na kung ano yung ginagamit mo, alam mo na kung paano kumilos. So, that discernment as well, I think we can use it in our lives, in our dreams, in the things that we want in life. Not just today, but even for the future. Yan lang. Ganda. Thank you very much po, Ate Pepper. Ang tagal natin hindi Ganda lang tayo dito. ang tagal natin hindi nag-book-club. Parang 3 weeks ata, no? Hindi na yung sa tayo. Pero Dahil yun sa tuloy pa rin. Kasi talagang mas na-emphasize sa akin yung need and yung power of affirmations, exercise, meditation. Na, again, ang life naman and success is not a straight line. It's also not like a straight na parang diagonal to the top. It's parang a sine wave na there's ups and downs. So, andun pa rin tayo. I want really to be very consistent, intentional dun sa practice of mindfulness, self-awareness, exercise, affirmations, kasi that's how you become an expert in using the instrument that was given to you, your brain, your heart, your body, diba? Para magamit mo siya to the best of your ability. So through those practice, you have to do it daily talaga. You have to do it regularly. Kaya itong book club is one of it. One of those ways para you can use your brain more effectively. Para ma-manifest mo din yung destiny mo. So, yun din yung talagang parang na-emphasize sa akin today. Tsaka, ako may mga moments ako sa buhay ko na parang iba nga strong desire. And I'm trying to, parang reverse engineer. Saan ba ako nanggagaling? Bakit ba ako bumabangon sa araw-araw? Bakit ko ba ginagawa to? Parang dinatry ko na i-uncover saan ba nag-root talaga yung desire ko. Kasi kailangan strong eh. Kailangan talagang deeply rooted yung ginagawa mo. Dapat hindi shallow eh. Hindi talaga shallow eh. It takes deep, may depth talaga yung reason why ginagawa mo yung isang bagay na so big of an endeavor. Kasi you need that big drive to do this big effort. It requires so much of you on a daily basis. You're back! Hi, bye! Makakag-recap ka pa. Going back, babalik ko lang yung build-up ko, no? So, minsan, may mga moments ako in life na, may moments ako in life na I'm trying to parang
go deep sa sarili ko. Kaya din iniintay ko yung management book lang. Kasi parang ang deep ng mga questions dun eh. True. Oh my God, Baka parang ang dark, ang deep. Kaya hindi siguro kasi kailangan pa natin mag-analyze. Kasi tinatry ko i-analyze, sabi ko, okay, ano nga ba yung desire? I mean, what's that big burning desire? Kung bakit ko sinimulan ko? Why am I doing this like big of an effort, big of an endeavor? Ano yung parang, where is it deeply rooted? So tinatry ko parang yung vision and mission kasi talaga natin is if we can provide na more opportunities, job opportunities for people to earn without leaving their kids behind or to empower women, di ba? Yun naman yung goals natin. So I think parang ang naging clear sa akin is because lumaki kasi ako sa household na yung nanay ko is parang hindi siya empowered. Na namatay yung tatay ko ng 4 yung anak ng nanay ko na tipong dumating siya sa depression. Tapos kami, we were given to sa lola ko lumaki sa tita ng Japayuki. Tatas ng Japayuki. Oo, kasi hindi kaya ng nanay ko. So, imagine mo yung feeling na you're giving away your kids or your kids are being taken care of other people kasi hindi mo kaya. And it is the same idea with people na going abroad because hindi na kaya. Other people has to like take care of their family kasi they have to go. Alam ko yung struggle ng nanay ko na, alam mo yun, kasi ako ramdam ko as a mother parang yung feeling na hindi mo kasama anak mo, parang it's a feeling na I cannot comprehend kasi sobrang masakit siya. So I can only fear for mga people na talagang umaalis ng ibang bansa para for their family. So yun yung feeling na hindi ko kaya i-comprehend. And I think, for example, ikaw, Joey, for example, you're always with your family. Yung feeling na aalis ka, iwanan mo yung mga mahal mo sa buhay. That's grabing sacrifice and alam mo yung emotion that comes with it and yung pagtitiis na kailangan mo gawin. Hindi ko talaga makomprehend kasi inisip ko pala ang sakit. Ang sakit ka. Pero yung mga ito kasi hindi ko talaga siya ma-comprehend. Kasi iniisip ko pala nasasaktan na ako para sa kanila. Kasi ako, yung parang 2 days pa lang na kaya ko naman. Kasi di ba naranasan naman natin na pag umalis ka, Dubai, kaya mo. Pero para kang robot. Ang buhay mo lang trabaho. Pagod ka, tulog ka, ganun lang. Hindi ka talaga kaya. Sobrang masakit talaga siya. So that's the power of what we're creating here. If we can take away that feeling sa ibang tao, di ba sobrang fulfilling nun? Parang I can take away that feeling from other people. So yun yung parang gusto ko rin parang siguro nandun yung inner child na you want to rescue or save your mother from the pain. If I can do that with other people, yun yung gusto ko talagang gawin. I think you're doing it na natin. Hindi dahil gusto ka kitang payakan. Hindi ko talaga parang sa damdamin ko yung feeling na gano'n. Kasi siguro coming from, kung nanay ka, iba talaga yung level ng love for your child eh. Ay, yung level ng selflessness mo. Yung level, kasi selfless na ako yung Joel eh. Diba? Paano pa sa mga anak? Imagine nyo, paano pa sa mga anak ko? Paano pa sa mga anak ko? Kaya talagang sobrang empowering yung pag may anak ka na, you will do everything eh. Diba? You will do everything. Siguro pag nagkaanak kayo, mas maintindihan nyo yung feeling na gano'n na. And imagine yung ibang people na wala silang choice. Tayo, maswerte tayo kasi, I'm so grateful. My choice ko. I have the choice. I have the luxury of earning while being with my kids and getting to hug them every day. Diba? Not everybody has that opportunity. Not everybody is lucky like us na matatalino tayo. Na kaya natin pag-usapan yung ganito mga ideas. They don't have the luxury. They only have God and prayers, which is they only have themselves by themselves. They don't have like a mastermind. Diba? Limited ang mindset. Limited yung opportunities nila. And we're so lucky na we have this opportunity na ang pinag-uusapan natin ideas, hindi na tayo nakipag-chismisan, hindi lahat
hindi lahat ng tao kaya may kakayanan, may talino, may awareness to even think about that. So, we're so lucky. Yun lang. Sobrang grateful ako dun sa opportunity. Sobrang grateful ako sa opportunity that I want to share with as many people as possible. You don't have to feel the same kind of pain. Pero yung sinasabi ni Ate Ena, yung ginagawa natin dito sa DC, is a manifestation of that. Bigyan ko kayong example. As someone who works in recruitment and talks to candidate day in, day out, nalalaman ko kung bakit mo ba gusto ko sumali dito? Kasi it's one of our questions. Bakit gusto mo mapabilang sa virtual champions? Kasi gusto ko magkaroon ng freedom. Gusto ko makalaya dun sa clients ko na $3 per hour. Na tapos kailangan naka-webcam pa ako. All throughout my shift. Mura-mura ba? And sometimes may mga inappropriate behaviors pa silang natatanggap. We also have VAs employed na sa atin who are experiencing delays in salary. Na nakasweldo na tayo ng 2 beses. Yung sweldo nila hindi pa rin na-release. And they're breadwinners. So imagine how far and how powerful yung ginagawa natin. It's not just you managing the VAs or ikaw managing the clients. You're touching lives of many people na may impact on their daily. Sometimes kahit when I do my Yung short nakakatulong sa delays, di ba? Delayed na yung sa nagpupunin pa yung Outlook pa sila. Booking pa, relating pa. na Yung mga nurse, di ba? Doktor na, pumunta pa, naging nurse pa sa ibang bansa. So the opportunity and yun yan, the privilege, I think in your keyword, the privilege to do things like this is huge. Yun. So I hope na mag-transcend lang, na hindi lang sa daily activities or dahil task mo to, but because you're kasama ka dun sa goal na Kasi nag-contribute tayong lahat. for by Filipinos, for Filipinos. Kaya ang sinasabi, bakit pa kayo nagka-training In the libre? For Filipinos, by Filipinos, in the Philippines. Pa-edit mo yung website. Wala sa ibang bansa. Pa-edit mo yung website. Di ba? Kasama kayo doon. Kasama kayo sa nagkaon. Hindi ako yun. Tayong lahat yun. Kita nyo naman kung paano natin yung spend yung revenue natin. Di ba? Hindi naman siya para lang ibulsa or parang i-spend kung however. It's to reach more people. Nagtitraining tayo para mas maging skilled yung mga tao, di ba? For free. We're giving that for free. Kasi kasama yun sa natin, sa goal natin. So it's very aligned with our mission and vision na we can create more opportunities for other people. Kaya as long as yun yung compass natin and all our decisions is guided by that true north, then we're doing good. Diba? Yun naman yun. Yes. Kaya di huwag niyong isipin yung sa tax and all that. It's part of it. It's all aligned to that. A company for Filipinos by Filipinos. In the Philippines. Wala sa ibang bansa. So si Earl, alisin na siya. Sorry, hindi ka napasok sa commission. Hindi ka aligned. Earl, wala yung wine natin. Bili na yun. Kaya nga yung wish sa ubo. Kasi masarap yun. Wala namang kamali. Akala ko kasi tumadaro tayo. Eh, saan ka na? Hindi na nga siya gumagalaw. Edge, gumalaw 7.5%. Kaya ang hiling ko lang naman is, Dito lang muna ako. Ubusin ko lang yung book club. thank you for everything that you do, and it's contributing to what we're doing for, more basic, more. Thank you, Joel. Thank you for everything. Thank you, that do. Joel. Thank you kasi Ako. naka-call Ako, all I can say po is napakaganda ng sharing natin today. And Ate Jana, me helping the company of Filipinos by Filipinos in the Philippines, I'd like to say you're welcome. I'm really
grateful to be part of this. I think I want to stop with the English. Gusto kong sabihin na salamat and isa ako sa adhikain na ito. Let's go. Padayon BCPH. Padayon Ate Eloy. Padayon Ate Eloy. Tapos ayun po guys, ganda talaga nung key takeaways ngayon. Edge, baka gusto mo mag-share? Maikli ko lang po i-share is regarding na rin po dun sa comment ni Kate. Ala rin po talaga yung bago sa akin from the opportunity na provide ng video. Relatively po kasi, no, hindi naman po ako iyakin. So, hindi pa ako iyak. Pero, way before po kasi, tulad ng maraming mga Filipino, Filipino people, no, hindi rin pa ako nakagraduate. So, meron po, nandiyan naman yung talino, pero there was circumstances na nag-arise na kaya hindi ako nakapag-graduate. Pero eventually, umabot naman ako sa point na may gusto rin naman ako magawa sa buhay. Parang gusto rin na hindi naman maging pabigat. No? Feeling ko kasi kapag tambay ka lang sa bahay, mabigat Magpagaan ka. Magpagaan ka muna. Mental state. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam, ganyan. So nung nagkaroon ng opportunity, nung naalala ko yung BC page, talagang sabi ko gusto ko to. So, I tried for 2 years. Pero yung unang opportunity na dumating sa akin is from work as a sales agent. Then, naranasan ko din for at least 4 to 5 months yung mag-work in the private sector. Tapos, mag-commute, mag-drive, ganun. And yung pagkakaiba from walang trabaho, from may trabaho pero sa hindi online, no? Or hindi ka work from home, ang laki nung kaibahan niya. Ang laki nung maiba. Kasi there was the pressure, yung pagod from, not from work, pero from the commute, yung mga experiences mo bago mo pa magawa yung trabaho mo, pagod ka na. Dito, wala ka namang ibang ikapapagod kundi mag-isip and basta gawin yung trabaho mo. Yun lang naman. Kasi wala kang problema kung ginagawa mo yung trabaho mo. And I really want to thank BC Page and Nana Elo sa opportunity na binigay na nagkaroon ng ganito. Kasi hindi naman lahat nagkakaroon ng ganitong opportunity. And hindi lahat ng nabibigyan ng ganitong opportunity. Ganito na rin talaga. Agad-agad. For me, BC Page, malaking blessing talaga sa akin. Yun naman sa akin. Isang kapatid natin na nagpapatawa sa kanyang buhay. Mabuhay ka, Brother Edge. Brother Edgy. Ano yan? Salamat yung kapatid. Isa naman yung photo ni Joel. Yung photo niya sa tibo niya. Hello po. Thank you, Edge, for that wonderful sharing. Kuya Earl, gusto mo rin ba mag-share? Last stretch na. Kapag share na lahat, ikaw na lang. Ano lang, key takeaways lang. Sa akin, ang pinakaano ko talaga dito is yung power ng positive emotions. Na, di ba, ang sabi dito, yung positive emotion, hindi siya mag-i-exist with the negative emotions. Kaya dapat conscious tayo on what we are thinking. Na parang, pero sa akin, it's the other way around din. Na yung negative emotions, hindi sila mag-i-exist kung mas na-feel yung sarili mo ng positive emotions. Kasi nga, one cannot exist with the other, di ba? So, sa akin yun, yung instead of worry, gratitude, di ba? Instead of hate, yung meron kang love. Instead of fear, mas mag-cling ka sa hope, sa mga desires mo, yung mga ganun. Saka, instead yung Hindi mo ma-appreciate ang success. hindi na rin ako masyadong naniniwala dun sa mga revenge kasi naniniwala ako na kaya na yan ni universe. Masyado. Hindi dati kasi ako spiteful talaga ako vengeful spirit. Charing. Pero yung stunner, di ba?
Pero nung parang mas na-realize ko kasi na wala kung paano mag-a-act yung tao sa paligid natin, hindi naman natin yun makokontrol. What we can control is what we're doing and how we're reacting to it. So, focus lang tayo sa sarili nating growth and universe na yung bahala. Everything happens for a reason. Yes, amen. And we do not lose people, they lose us. Thank you. Meron pa rin, guys. Uy, grateful spirit ko rin. May ano. Hindi kasi nga masyado. Oo. May bahay. Pero konti na lang. Hindi, wala namang vengeance yun. Ano lang, totoo naman yun na wala naman, parang you do not lose people, they lose you. Yun lang. Thank you. Go, Joel. Kaya mo yan. Thank you po for that wonderful sharing. Pero Kuya Earl, hindi ba ano yun? Hindi ba medyo may spitefulness pa rin doon. They lose you. Di ba po, at tamang approach dapat doon yung parang you both lose something. For her life. Hindi na masyado. Hindi, ko, Joel, hindi na ako para ng sarili kong justice sa kanila. Hindi na ako yung kailangan mag-act ng justice sa kung if I was wronged. 'Di ba? And I also believe na if I wrong someone, the universe will find a way para magkaroon ng justice. Gets. So hindi ako spiteful, pero hindi ko kailangan maghabol ng people. Yun yung point ko doon na I do not lose anyone, they lose me. Parang gano'n. And it's applicable to all of us. Parang kung ikaw, kunwari, iniwanan ka, hindi, na pares kayo nawalan. Pero if nandun ka sa perspective na sila yung nawalan, hindi ikaw yung parang naghahabol na kawawa. Diba, Joel, diba? Uy, hindi yun hindi lang yun sa relationship, Joel, sa lahat yun ng opportunities na dumadating sa atin. Thank you. If you feel like you're missing out, you are missing out. Everything happens for a reason, di ba? Parang it's just God's way of preparing you for your destiny. Kaya sabi ko, uy, Earl, kung nagtatrabaho ka na sa Waitrose, God is preparing to be on your own restaurant. Maybe, di ba? Kumbaga, you have to, tawakan mo yung words mo. Thank you po, guys. With that, I finally close our book club for 13. Isang masigabong palakpakan naman po. Yan. Flip top, mag-ingay. Dahil dito may pilay. Muna kaya. Hey! And Next week!